Hello, good morning. It's our second day here in Hanoi and we will start our day with a free breakfast dito sa hotel. We are staying here sa Maimun Hotel. Kung gusto niyo makita yung tsura ng room nila, check niyo lang yung previous vlog ko for the room tour. Ipakita ko sa inyo ngayon yung free breakfast. So meron silang egg, milk, juice, coffee and tea, saka cereal. Marami din silang fruits. Meron din silang bread, toaster, may mga jam din at ham and cheese. Tapos for protein, meron silang sausage, bacon and egg. Tapos meron din silang stir-fried noodles. So, simple lang tong breakfast nila. Pero considering naman na budget accommodation lang ito at free lang tong breakfast, ay sulit na rin naman tong. So naglalakad kami ngayon papunta sa Huan Kim Lake. Ano ngayon, mas okay tumawid compared kagabi na grabing patintero. Ngayon, busy pa rin pero less busy siya. Ang hirap lumusot kasi meron mang sidewalk pero pinagparkan ng mga motor or kaya pinag-set upan ng table para sa mga bentan lang street foods. Kaya wala talaga. Magkikipag-agawan ka sa kalsada. Nag-slow down naman sila kapag meron ng as in na tatamaan ka nila. Mga expert naman yan sa kalsada. Pero para sa akin na takot nga lang tumawid, nakaka-nervyos. Kasi malay mo, makagip ka. Nakakatakot makagip. Papunta tayo sa Huan Kim Lake. Medyo malapit na tayo. Wala kaming dadaanan. Pambihira, yung two-way na daan, yung sidewalk, pinagparadahan. Tapos yung isang way, may mga nagbababa. So, barado din. So, yung isang way yung dadaanan ng mga taong mga sasakyan. Tapos, pansin niyo yung mga banderitas. Mula Sapa hanggang dito. Time is 8:17. So far, hindi pa ganun ka-busy. Check niyo yung mga bike. Marami dito yung mobile store, rolling store, yung mga nasa bike at motor, nagbebenta ng mga fruits and flowers. Okay na yun eh. So pag inauso na rin sa Philippines ngayon, hindi ka nagbabayad ng mga ng shop. Malapit na tayo. Working ba? Alam mo yung medyo yan, hindi na trusted yung mga sign kasi yung mga motor naman di sumusunod. Kaya minsan nakalimutan namin tumingin sa mga stoplight. Pero parang wala din kasi minsan naka-green lang diretso, tapos ang dami nang tumatawid. Hindi, tawid na lang din kami. Doon kasi sinusundan ng mga motorista yung street light. So, basta may chance ka, tawid na lang. Maling turo yun, pero para kasing ganun yung nangyayari. So, basta may chance, tawid na. Andito na tayo sa Huan Kim Lake. Magaan lang tayo dito. Nagpapalipas ng oras, mag-picture-picture. I love Hanoi. Ang kalma. Nagsalita na sila. Dito sa pagoda, meron palang entrance fee na 50 BNB. So hindi na kami papasok. Dito na lang kami sa lake. May pupuntan din kasi kami mamaya eh. So hindi kami pwedeng magtagal. Sayang naman yung 100 VND kung pasok lang kami tapos labas din. Ang cute. Yung na-fold na paper. Happy birthday. Birthday card. Dito sa Huan Kim Lake, ang daming nangyayari. Meron din mga nag-o-offer ng picture with props. Marami ding mga matatanda na nakatambay lang, nagpapalipas ng oras. May mga naglalaro pa nga ng cards. Hindi siya mahjong, pero parang ganun. Maganda nga naman magpalipas dito ng oras. Lalo kapag gantong umaga pa lang.
Tapos ang daming puno, kaya hindi siya sobrang init. Pati sa mga kalsada, may mga shade-shade ng puno. So kahit nasa city ka, may mga greens pa rin. Mag-ice cream lang tayo dyan sa Mishu. I'll have Lucky Sundae, Lucky Strawberry Sundae. Ikaw? Ito sa akin. I'll have Lucky Sundae, the strawberry. Okay, just one cafe for him. Brown sugar latte. 25 dong each. So, 50 lahat. Yan yung menu nila. Merong ice cream, fruit tea, milk tea, tapos iced coffee. Merong mga add-ons. Thank you! Ine-expect ko para siyang para siyang sa McDo. Ay, ang sarap. Ano po na yung sa ilalim? Yung binurog na apa? Nakabalik na pala kami dito sa hotel at nakapag-ayos na rin para lalabas ulit. Hindi na ako nakapag-video kaninang pabalik kami dito galing Juan Kim Lake. Pero, kwento ka na lang, bumili si Jeff ng flower dun sa mga, parang yung video kanina ng bike na maraming benta. So, bumili siya ng flower. Mas mura dito yung flower nila. So, yung isang bundle, pakita ko. Isang bundle is 50 VND ito. Ang cute, di ba? Pero syempre, hindi ba siya arranged? Naka-plastic lang. So, yung isang ganito, hindi ko alam kung ilang piraso to. Miniature na isang bundle ay 50 VND or nasa 110 pesos sa atin. Ngayon, lalabas naman kami para pumunta sa Train Street. Ito na tayo sa Grab. So, yung pupuntahan naming Train Street ay around 10 minutes by car. Tapos yung na-charge sa akin sa Grab ay 33 VND. That's 75 pesos. So, kung apat kayo, mas sulit pa siya. Iba pa ba ito? Train ito street na rin yun. Mahaba kasi yan. Grabe nga pala yung ilong ko na sunburn. Nagbabalat na siya. Na-sunburn siya sa pa. Andito na kami sa Train Street. Hanapin lang namin yung Hanoi 1990s. Morning, yes sir. We have a late trend coming up hot on 11. Maraming nag-offer, pero yung target kasi namin is dito sa Hanoi 90s. Ay, dito na pala tayo. Dito sana. 1990s. Maraming makaharang sa inyo mag-offer doon sa daan. Pero ito kasi yung na-check namin na maganda yung feedback. Thank you. So, ito yung mga presyo ng nila. Hindi ko sure kung nakikita. So, yung mga normal ng coffee is, yung coffee nila, ice and cold, is 40 to 60 VND. So, that's around 80 pesos to 120. Dito na yung coffee natin. We have salt coffee. Tapos, ito naman, coconut coffee. Ang liit lang ng servings pala. Pero kailan kasi nagkape na si Jeff kanina. Yung sa salt coffee, ang kapal ng foam niya. Oh! Ang sarap. May onting alat. Ang sarap ng foam. Medyo matapang yung kape niya. Try ko ihalo. Hindi mo lalaki yung gusto. Walang sarap. Try mo. Sarap siya pero mas bet ko to. Yung kasi yung salt nila. Hindi naman pala sa ayaw. Mas bet ko. Try natin yung coconut coffee ni Jeff. Ang sarap din. Ang creamy. Ang creamy ng coconut. Tapos ito, anting alat na may pampawala ng umay. Ang ganda ng texture ng foam. Pero parang mas matapang yung kape nung akin kaysa yung kay Jeff. Santay lang tayo saglit kasi based sa 11:30 yung daan ng train, pero parang mas maaga at parang mas matagal than schedule. Kaya wait lang tayo, chill. Andito na yung ating spring rolls. So let's try. Ayos yung masarap to. It's 11:38 na. Ang nakalagay sa schedule is 11 or
12:30 ang daan, pero 11:38 na, wala pa naman. Pinaligpit na nila yung mga table. So, nag-aabang na lang kami. Naligpit na para hindi mahagip ng train. Nakadaan na yung train. So, sipag-alisan na rin yung mga tao. Kami, inubos ko lang yung coffee ko, tapos alis na rin kami. Okay na siya. Nakaka-ano din yung experience. Nakaka-nervyos. Siyempre, bago ulit yan. Bagong experience. Nakaka-nervyos na nakaka-excite pa rin. Kasi inabang-abangan namin, train lang naman. Pero it's cool. Siguro kung super busy ng itinerary mo, okay lang siya na kahit hindi na isama. Pero kung marami naman kayong free time, magandang itry nyo pa rin. For the experience. For the experience. Kasi masaya pa rin. Iba pa rin yung experience na may dadaang train sa harap mo na sobrang close habang nagkakape. Tapos ma-observe nyo yung para ma-observe nyo din yung dito, mga ganap dito. Parang weird lang na sabihin mo pumunta ka ng tapos doon mo yung experience. Ayun, may sinasabi si Jeff. Parang weird daw na kung pupunta ka ng Hanoi tapos hindi mo ito ma-experience. For me naman, okay lang na hindi siya ma-experience kung sobrang busy na ng ng itinerary mo. Pero kung may at least 2 to 3 days ka dito, okay lang siya i-fit sa yung itinerary. Masaya pa rin naman eh. Dito sa Hanoi 1990s, masarap yung coconut coffee at masarap yung salt coffee. Parehas na iced yung kinuha namin. Pati yung spring rolls, so around 4 pieces na spring rolls, 80 VND siya. Masarap din yung spring rolls. So far naman lahat ng mga na-try namin spring rolls dito, satisfying naman. So dito kami nag-coffee. Malaki siya, tapos merong second floor. Kapag mag-Crane Street kayo, itong Hanoi 1990s yung may lagay yun nyo sa Grab. Ida-drop kayo sa labas, lakad lang kayo ng kaunti. Tapos marami nag-offer, pero pwede nyo daanan lang. Diretso lang kayo dito. Kaya lang, okay naman yung service at ng mga food. Pumili kami ng mga tote bag dito sa Souvenir Lily. Your name is Lily? Lily Manem. Okay. She's Lily. Hanapin niya lang yung shop niya. It's Souvenir Lily Local Gifts. Binigyan niya kami ng discount. Kumuha kami ng 5 na ganito, tote bag. 60 for 1. Binigyan niya sa amin ng 60 dapat ito, pero binigyan niya kami ng discount. So, 260 na yung 5 na peraso. So, maraming cute na design. Ayan, pero kami, color black lahat ng kinuha namin. So, bumili kami sa Sapa, at 80 to sa Sapa, tapos dito is 70. So, pupunta kayo ng Sapa, wag muna kayong bumili ng souvenir. Mas mura dito sa Lily Souvenir. Local. Yeah. Thank you! Have a good day. Bibigyan niya daw ng 60 yung sa ref magnet. 60 yung set. Nabili namin yun sa Sapa ng 80. Ang sayang, 45 pesos na din yon yung difference. Hanapin nyo yan lang yung Lily Shop. Harap yun ng Hanoi 1990s. So, lakad lang kayo ng kaunti from Hanoi 1990s. Makikita nyo yung Lily's Souvenir. Lakad lang ulit kami papunta sa isang park from here. So, andito kami ngayon sa Thong Nhat Park. Nilakad lang namin siya from Train Street. 10 minutes na, parang walang 10 minutes. Siguro nasa 8 minutes na walk from Train Street. Medyo mainit nga lang kasi alas 12 na nang pumunta kami dito. Tapos, free lang to na park. Meron pang mga vendor dyan. Same lang yung price sa labas.
So, diretso lang, pasok lang kayo doon. Merong nagbabantay doon sa, actually, akala namin may bayad kasi may tao doon sa parang papasok. Yun pala, siya, para sa parking fee ng mga motor. Kasi pwedeng ipasok yung motor at ipark doon. Yun pala yung babayaran. Ang lawak na mapuno. Para siyang Circle C sa QC. Parang gano'n yung vibe. Kaso, mas maraming puno dito. Maaliwalas at malamig yung simoy ng hangin. Marami ditong nagja-jogging, tapos meron din mga children's park. So yan meron mga siso, slide, swing. Para sa mga thunders nila dito, maraming pwedeng tambayan. Ang daming lake. 3 yata yung lake dito sa Hanoi. Maraming lake, tapos may mga park pa. Kunto rin sana sa Philippines eh. Meron actually recommended na every city sana merong park na may mga puno at yung pwedeng gawin yung mga jogging-jogging na yan. Pero hindi nagawa sa Philippines. Tignan nyo yan hindi pa nila naitanim. Ang dami So itatanim nila dyan Nabungkal na pero hindi pa natamnan. Sa mga naka-work from home, parang kayang mag-isang buwan. Pwede kayong mag-work from Vietnam, work from Hanoi, work from Sapa. Sa Da Nang, parang mas mahal onte yata doon yung mga food and all. Kasi parang siyang Boracay. Pero, kung gusto niyo naman, yung food kasi nila dito, hindi ko siya masasabing ang mura-mura. Kasi hindi siya nalalayo sa presyo ng food sa Philippines. Pero, para sa price, hindi ka talaga lugi. Maraming servings nila, tapos ang fresh ng mga gulay. Tapos yun pa, ang daming park na pwede mong tambay-tambayan, pag-joggingan. Park. Budapan kami sa park, ang dami kasing nagja-jogging na dumadaan dito. Kahit alauna ng hapon kaya mainit kasi umaraw pa naman. Hindi naman lahat is covered ng puno. Pero maraming area ang covered talaga, shaded talaga ng puno. Pero, uy! Okay. So, meron pa mga spaces na hindi nasisilungan. Pero marami pa rin nagja-jogging. Tapos mga foreigner, tapos locals din. Tapos itong kasama ko, parang bading. May bading akong kasama. Yung mga pinapanood namin yung mga dumadaan. Sabi, uy, ganda ng katawan. Uy, na-appreciate lang namin. Ang daming nagja-jogging na mga bata-bata, pati mga thunders. Nakakatawa lang. So, kahit mga launa, ang dami pa rin. So, ibig sabihin, pag mga hapon at early morning, mas marami pa siguro. Hindi na namin papakita. Sa Pilipinas, yata bawat lang naka-topless sa mga public area. Dito may mga naka-topless na nagja-jogging. Kayong si Ceci, tuwang-tuwa si Ceci sa mga nakikita niya nagja-jogging na naka-topless. Sulit Sabi mga niya, kaba. ay! Ramdam ko yung kaba. So yun, mag-grab lang kami, tapos lipat kami sa Ho Chi Minh Mausoleo. Titigan ko yung about kay Ho Chi Minh. Ay, kwento ko muna pala. So yung mga pera nila, lahat ng bills, iisa yung tao, di ba? Sabi namin, bakit kaya? Tapos nag-search ako about kay Ho Chi Minh na to. Ito, si Ho Chi Minh yan. Nag-search ako about sa kanya. Siya pala yung nag-lead sa revolutionary nung na-colonize sila ng French. So matagal, ilang taon din na nasakop sila ng French. Tapos siya yung nag-lead para sa independence nila. Tapos nagkaroon din ng yung sa Japanese War. Tapos nagkaroon pa nga ng disagreement sa within Vietnam. Parang nagka-divide ang South at North. Siya din yung reason para ma-unified yung South and North. Siya yung president nila na beloved and respected dito. Kasi ang laki ng ambag niya sa kasaysayan ng Vietnam. Andito na tayo sa Ho Chi Minh Mausoleum. Tapos, naka-miniskirt ako. Bawal palang may miniskirt. Ito yung rules nila. Dress appropriately. Bawal mag-wear ng short skirts, night clothes, sleeveless, and revealing shirts. Naka-miniskirt ako. Akala ko kasi okay lang kasi hindi naman siya temple. Tapos yun naman sa ating boss Jeff, naka-shorts. Tapos, may nag-o-offer doon ng scarf. Kasang mahal, 150 long daw. So, nasa 360 pesos yun sa atin. Sobrang nipis lang nun. Hindi na kami nag-avail nung binibenta nilang scarf. Check namin yung sa One Pillar Pagoda. Yung tinuturo ng Google Map para sa One Pillar Pagoda. Pero nakalagay, no entry. So, try yan palakad pa onte dito. Parang doon din yung entrance. Mukha nga.
Ito yung One Pillar Pagoda. Mukhang ma-access mo siya kapag pumasok ka sa Ho Chi Minh Mausoleo. Part ata siya. Mausoleum. Tawid din lang tayo. Tingin tayo ng mga mas maayos na damit. Yung mas worth it naman sa presyo. Pwede kaya tumawid dito? Walang nakalagay. Tanongin natin. Tanong natin. Is it allowed to walk here? Okay? Thank you. Parang kasing hindi walang tawiran kasi walang pedestrian lane. Pero nagtanong kami sa taxi driver kung allowed tumawid. Nag-okay sign naman sila. Kasi tingin kami ng mga bentahan din dito ng damit. Pasok kami dito. Hello! Tumingin kami dyan sa Zopal. Kasi mahal. Nasa 1 million dong ang isang pants. Meron pang isa dito. Hello! Dito kami sa VNXK Huang Shop, made in Vietnam. Kasi nga ayaw namin bumili doon sa scarf kasi mahal. Pero mas napamahal kami. Kasi yung pants, etong akin 300, sa kanya 200. Pero at least pwede nang magamit ulit. Yung pants ni Jeff, pang babae yun. So, next time, after ngayon, pants ko na yon. Pakita ko. Oh, yan yung pants ni Jeffrey. Tapos sikip na sikip pa nga. Ayun nga din ang hindi ko alam eh. Kasi hindi talaga to kasama sa pupuntahan dapat eh. So, don't be like Marian. Mag-research bago pumunta. 100. So, nadaan ulit namin yung magbibenta ng scarf. May nagtanong din na Korean, tapos sabi niya, 150. Tapos hindi na agad yung Korean. No fee? Okay. Sabi niya lang. Pinapasok na tayo. Pinapasok lang kami so wala sigurong fee. Pero may security control. Yung katabi namin, naka-sleeveless. Tapos naka-shorts pa. Kaya ang nangyari, 2 scarf yung binili nila para sa pantaas, tapos pang baba. Nakabenta si Kuya. Ang ganda ng business ni Kuya sa labas. Dito na tayo sa Ho Chi Minh Mausoleum. Pero pinaano yung camera ko eh. Bawal daw. Tapos pinidelete pa yung video. So, ang dami ng struggle natin para makapasok. Tapos, ang dami palang bawal. Tapos isa pa is, ang nabasa ko sa research ko noon, bawal mag-tripod. Kasi kaya akala ko yun lang. Pero bawal din palang mag-video. Ewan ko, pwede sa phone, pero bawal dun sa sa hawak kong camera. So, phone lang talaga. So, andito na kami sa non-restaurant. Alas 4 na, pero ngayon pa kami magla-lunch. 5-star siya sa Google Map. Ang mga meals nasa 145K, ganon, 160. Fried rice. Ito yung kinuha ko, rice noodles with grilled pork and vegetable. Tapos yun naman kay Jeff, fried rice with chicken. Thank you! May hindi ganun kagandang experience sa Ho Chi Minh Mausoleo. Kwento ko later, pero for now, kain muna kami. Ito na yung ating fresh spring rolls. Meron siyang pa-orchids, tapos carrot. Tapos ito yung dipping sauce niya. Ang tapang ng mince. Masarap siya. Pero kung hindi pa kayo sa huwag mo na orderin ito. Gulay siya lahat. Tapos tuko. Yan yung aking order. Nalimutan ko na yung pangalan. So yan kay Chef. Chicken fried rice. Isa yung mga sauce. Binoil lang nila yung rice noodles. Tapos nilagyan ng fresh lettuce, fresh pepino, tapos fresh perilla leaves, tapos grilled chicken. Meron din palang fresh carrots, tapos fresh sprouted munggo. Ang fairness, okay yung peanut O, di ba walang lasa yung rice noodles. Yung nagbigay na lang ng lasa niya is yung sauce na madamis-damis sa kasuka. Tapos yung peanut, yun lang yung nagbigay ng lasa niya. Ang crunchy. Ito pala yung kay fried rice ni Jeff. Parang may popped rice na. Parang siyang popped rice na. Na-fry masyado. Crunchy siya. Crunchy tarong. Marami bang ka doon?
Talagang nilagyan nila ng mga parang pop rice. Talagang mga fried na rice, yung fried rice. Hello! So, nakabalik na kami ngayon dito sa hotel. Tapos, isi-share ko ngayon sa inyo yung mga naging experience namin dun sa Ho Chi Minh Mausoleum kasi ang dami naming hindi gano'n kagandang experience. Ikukwento ko sa inyo para kapag kayong pumunta, at least aware na kayo. Pagdating pa lang namin doon, sinanyasan na kami ng guard kasi naka-skirt ako kasi siya naka-shorts. So, ginagano na yung guard na bawal daw. Kaya, sabi namin, heck na lang na yung One Pillar Pagoda. Kaso, nung pupunta rin kami sa One Pillar Pagoda, sabi din ng guard, bawal pumasok doon. Kasi kailangan mo din palang bumalik doon sa may Ho Chi Minh entrance. Doon ka rin papasok para makapasok ka doon sa One Pillar Pagoda. So yun, bumili kami ng damit, tapos bumalik ulit pumasok. Pumasok kami, nagre-record ako gamit tong camera. Tapos nagalit yung not allowed daw yung camera. Akala ko, iko-close lang ilalagay sa bag. Parang galit yung boses niya. Tapos ayun, pinasa niya kami doon sa babae. Pinadelete talaga ng girl yung recording ko dun sa may naglalakad. Tapos pati yung yung paa, ito gamit ko kasi is packetry, meron siyang sobrang short lang na paa, bawal din daw yun. Pero pagpasok mo sa loob, ang dami na nagsa-cellphone, nagpa-picture-picture na, allowed naman na. So yung camera lang ang bawal, tapos yung mga may paa, tripod. Tapos, wala kasi yun din sa regulation nila sa bus. Pagpasok namin sa loob, may Indian na nagpipicture sa harap. Mag-isa niya kasi, so nagsiselfie lang siya. Syempre, kung selfie lang naman, hindi mo siya makakuha ng maganda yung background. So, sabi ko, do you want me to take a picture? Ganyan, nag-offer ako. Tapos si kuya, yung pagkakasagot niya sa offer quiz, parang kami pa yung binigyan niya ng favor. Nang pinicture ko, nakadami na akong picture. Tapos nang bibigay ko na sa kanya, hindi contento si kuya. Ang dami niya sinasabi na about framing and all, na ganito daw gagawin, ganito ganyan. Ang init kasi pumunta kami alauna na sa ground, walang silong. Tapos si kuya, hindi siya natuwa. Kailangan niya ganito ganyan. Dami niyang request. Parang naiinis na ako pero tinuloy ko pa rin, pinicturean ko pa rin. Tapos yun. Meron yung medyo mataas ng counting step. May nakalagay kasi doon na no entry. Pero akala ko naman yung pag onting taas lang na counting level akala ko okay lang umapak doon. Pero hindi papasok. So umapak ako doon kami na bawal daw. So pinabawalat kami. So daming bawal. Pumasok na kami doon sa mas loob pa. Merong bayad doon na 40 VND per person. Tapos, dalawa kami ni Jeff. Yung binigay ko, 200. Medyo nagtagal po ako magkalkal sa bag kasi humahanap ako ng 100 sana. 100 VND pa rin yung iabot. Kaso, sa bag, wala akong 100. So, yung kinuha ko, 200, inabot ko doon sa staff. Tapos sinukulihan niya kami, binigyan niya ako ng dalawang tig 10. So, balit 20k VND. So, nagtaka na ako, bakit 20 lang? Tapos, dinouble check ko yung sa taas. 80 nga kaming dalawa. So, check ulit sa receipt. Talaga. Sabi ko, sinusenyas ko na not enough. Tapos siya, kinuha niya yung ticket. Sabi niya, ganito ganyan. Tapos, pinapakin niya, 80 nga ito, 80. So, sabi ko, ina-explain ko na binigay ko is 200. Tapos, so, dapat, yung sukli ko is 120. Tapos, si kuya staff, nagagalit na siya. Sabi niya, no. Bigyan niya yung 100 bill. Sabi niya, alam kong 200 yung inabot ko kasi nga, wala akong 100 VND. Tapos, si kuya, parang, naiinis na siya kasi pinipilit ko na 200 yung binigay ko. Tapos, syempre, sa akin din, alam ko naman na 200 yung binigay ko. Tapos, nakita ko nga, na itinabi niya kasi yung pag-abot ko doon, itinabi niya yung 200. Sabi ko, no, that's my money. Sabi ko dun sa 200. Tapos, in the end, din siya. Alam mo yung mukha niya, parang naiinis. Ginawa niya lang din yung 100, tapos binigay niya sa amin. Hindi namin alam kung scam yun, or talagang namali lang din siya. Nagkalituan kasi masyadong busy. So, kung kayo na lang yung pupunta, ensure na lang na tama yung sinusukli sa inyo. So, tandaan nyo yung binigay nyo na bill, tapos count nyo yung sukulin nyo kung tama bago kayo malis. Kasi kanina, kung ipipilit niya sana talaga na 100 lang yung pera ko, papacheck ko sana yung CCTV kasi syempre hindi naman ako papayag na parang kami yung nagsisinungaling. Buti na lang, parang nainis lang naman siya na gano'n. Ang pangit lang ng tingin niya sa amin, tapos binigay niya rin yung enough na sukli.
hindi natin sure. Pero parang kasing trinay niya kaming iskamin na sinasabing yung 100 yung pera namin kahit 200 naman. Pang 8 days na namin dito sa Vietnam. Yung sa sa Ho Chi experience Minh. lang namin sa Ho Chi Minh ngayon ang hindi ganun kaganda. Kasi parang ang rude ng hindi namin alam kung dahil sa language barrier or talagang rude sila. Una pa lang kasi is yung sa security, yung pagsasabi sa akin na bawal yung camera, hindi naman dapat ganun yun kasi nga wala sa regulation. So kung nag-impose sila ng rule na bawal, so nawala doon sa regulation sa labas, at least man lang, nice sana yung pagkakasabi na, no camera. Tapos pumunta sa akin yung babae, pinadelete niya sa akin yung video. Kung ang haba na nung na-video mo, kahit pa sa labas, tapos onti lang yung na-videohan mo sa loob, i-delete yun lahat. Well, nila yon, it's their country, it's their building, so pwede lang impose lahat ng rules na gusto nila. Yung approach lang hindi masyadong okay sa akin. Tapos ito, pag pupunta kayong Ho Chi Minh, grabe yung security na papasok, so hindi ka makapagpasok ng weapon kasi para siyang sa airport na itatanggalin mo yung baggage mo, lalagay dun sa scanner, tapos papasok ka dun sa pang scan naman sa katawan. So, grabe na yung security. Tapos, pagpasok mo pa sa loob, bawal mag-chewing gum, bawal mag-smoke, bawal maingay. Yung kamay mo, bawal mo maglagay sa pocket. So, labas mo lang lagi yung kamay mo. Observe niyo yung mga signage kasi ang daming area na restricted. As in, yung paglakad lang, bawal kang maglakad sa may pebbles. Meron kasing, ganun yun Ito yung pwedeng lakaran, tapos may unting nakaangat. Dun sa unting nakaangat, bawal din doon napakan. So, as in doon ka lang sa pinaka-lower na, parang ganun siya, may unting platform na nakatangas, bawal ka malakad doon. Ayun, so, ang daming bawal. So, yung dress code, bawal lang sleeveless, bawal lang shorts. Tapos, ito hindi namin nabasta, so hindi kami sure. Pero meron kami mga nakasabay na nagtanggal ng high heels. Para sure, wag kayong mag-high heels kapag pupunta doon. Well, mahirap din naman kasi maraming lalakaran at masakit sa paa. So, yun lang. Kung pupunta kayo ng Ho Chi Minh, ensure nyo na mag-research kayo. Lahat ng bawal, prohibited, huwag nyo nang gawin. Kasi masasungit yung mga security. So, based naman sa experience na about sa attraction na yon or sa spot na yon, kung hindi ka Vietnamese at hindi ka mahilig sa history or wala ka namang pakialam sa buhay ni Ho Chi Minh, huwag ka nang pumunta doon. Kasi makikita mo doon, yung building na iconic building ng may Ho Chi Minh na sulat. Aside from doon, pwede mo nang mag-picture na lang doon sa labas, huwag ka nang pumasok. Kasi kung papasok sa loob, ang makikita mo doon, mga naging sasakyan ni Ho Chi Minh, mga articles about sa achievements ni Ho Chi Minh. Tapos, yung iba, walang translation. So, Vietnamese. So, kung hindi ka naman Vietnamese at wala kang pakialam doon sa history niya, huwag ka na lang pumunta. Save yourself from the stress, sa hassle. Yun lang, magnininbin kami bukas. Exciting yung activity namin bukas kasi ninbin. So, full day na activity yon. Binook ko siya sa Klook. Kaya maaga tayo bukas. Yun lang, bye-bye!